Bago tayo magsimula, flex ko lang yung gabunan hoodie natin color white, partner ng cargo pants color black. Nasa screen ng sample, 10 pieces lang ang available sa gabunan white. Limited edition, kaya paunahan na lang sa stocks. Kung gusto nyong umorder ng gabunan color white at cargo pants color black, nariyan ang link ng Shopee sa comment section or pwede nyo akong i-message sa Facebook page ng Ang Ninuno or JD Clothing. Open tayo for international shipping. Marami na tayong napadala sa iba't ibang bansa at lahat sila natuwa sa items natin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Pasensya na Manong kung sa tingin nyo ay minamalit ko ang kakayahan nyong mga aswang. Pero ayoko lang pong tuluyang mawala ang inyong legasiya bilang mabubuting mga aswang. Tugon ni Gascon. Hindi mawawala ang aming legasya. Hanggat nabubuhay ka, alam naming may isang taong makakapagpamulat sa mga kagaya kong nag-iba ng landas. Wika ni Mang Lauro. Hindi naman makatanggi si Gascon sa gustong mangyari ng matandang pinuno. Sige Manong, kung ito ang gusto nyong mangyari hindi ko kayo pipigilan. Basta gawin nyo ang lahat para hindi mamatay sa labanan. Aminin ko sa inyo, bibihira ang angkan ng mga aswang na piniling tahakin ng mabuting landas. Kaya humahanga ako sa inyo. I-alerto mo mga kasamahan at hindi magtatagal ay sasalakay ang mga kalaban. Ramdam ko na papalapit na din sila. Tugon ni Gascon. Dali-dali namang nagsikilos ang mga aswang. Pinagtibay nila ang depensa ng ginawang kuta ng mga tikbalang. At habang nagtatrabaho ang mga ito, may ilang kalalakihan ang dumating. Pinuntahan ng isa sa mga aswang si Gascon upang ipagbigay alam nito. Nagulat ang binata nang makita ang sinasabing kalalakihan. Ito yung 4 na gabunan na nakalaban nila nung nakaraan. Anong ginagawa nyo dito? Mukhang napaaga ang pagsalakay nyo. Tanong ng binata. Ngunit sa halip na sumagot, laking gulat ni Gascon nang biglang magsiluhod ang mga ito sa kanyang harapan. Ako si Fausto, ang punong gabunan ng mga bangkilan. 10 ng aking mga kasamahan, susumpa ng aming katapatan sa iyo. At sa pinuno ng pangkat na ito, nagkamali kami ng pinanigan. Alam naming mahirap maniwala sa mga sinasabi namin, ngunit nais naming makipaglaban kasama nyo. Wika ni Fausto. Napuno ng bulungan ng lugar. Lumapit si Mang Lauro upang kausapin ang pangkat. Isa lang ang dahilan kung bakit kayo nandito. Napagtanto nyo ang lahat ng mga sinabi ko, hindi ba? Hindi tutuparin ni Moreno ang mga pangakong binitawan niya sa inyo. Lahat ng ginagawa niya ay para sa sariling kapakanan. Ginawa lang kayong kasangkapan. Wika ng matanda. Kitang-kita nito ang pagsisisi sa mukha ni Fausto. Tama kayo, Mang Lauro. Simula nang napasailalim kami ng pamumuno ni Moreno, unti-unting nagkawatak-watak ang mga angkan at marami sa aming mga kalayang namatay. Tugon ni Fausto. Alam ito ng matandang pinuno at ito ang naging dahilan kung bakit sila tumiwalag. Nakikinig lang si Gascon sa pinag-uusapan ng mga aswang. Alam kong darating ang pagkakataong ito. Gascon, maniwala ka sa sinasabi ni Fausto. At kung may isang magandang katangian man ng mga kagaya niyang bangkilan, yon ay ang pagkakaroon ng isang salita. Muling wika ni Mang Lauro. Kung ganon naniniwala din ako sa inyo. Isama sila sa loob ng kuta at bigyan ng makakain at maiinom.
Tugon ni Gascon. Ngunit ramdam ng binata ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanilang panauhin. Alam nito na may hindi magandang mangyayari. Habang naglalakad paalis ang mga bisita, hinawakan ng binata ang kamay ni Mang Lauro. Alam kong nararamdaman mo din ang nararamdaman ko. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang plano mo. Tanong ng matanda kay Gascon. Kung may gagawin silang hindi maganda, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang tapusin sila dito mismo. Mas pabor sa atin ang ganitong sitwasyon dahil nasa loob sila ng aking dome. At kung sakaling may gawin silang hindi ka nais-nais, hindi ko sila papalampasin. Tugon ng binata. Inatasan ni Mang Lauro ang ilang mga kasamahan na bantayan ang 4 na gabunan. Wala namang ginagawa ang mga ito. Nakitulong pa sila sa mga paghahanda. At nang matapos na ang preparasyon, tinipon ni Mang Lauro ang lahat ng mga nabibilang sa kanyang angkan. Sa pagkagat ng dilim, maaaring sumalakay ang mga kalaban. Manatili kayong alisto. Gascon, handa na ang mga kasamahan ko. Wika ni Mang Lauro. Mag-iingat kayong lahat. Hindi ko may papangakong mababantayan ko ang mga kilos nyo. Ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para manatili kayong ligtas. Ulitin ko, hindi nyo kailangang gawin to. Kaya kung sino man ang walang lakas ng loob na humarap sa pagsubok na ito, maaari nang umalis sa kuta at pumunta sa isang ligtas na lugar. Wika ng binata. Ngunit walang umalis ni isa sa mga kasama ni Mang Lauro. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, Gascon, kung ito man ang maging wakas ng aming angkan, hindi kami manghihinayang. Alam naming may legasiyang may iwan at ikaw ang magdadala nun. Ikaw ang magpapalaganap ng aming kasaysayan. Tugon ng matanda. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan ng lumubog ang araw. Sa kabilang dako, sa mundo ng mga engkanto, patuloy na nag-aantay si Naragon sa mga mangyayari. Nararamdaman ko na ang papalapit na panganib. Mga diwata, maaaring ito na ang maging huling laban natin. Maaari ding ito ang maging simula ng bagong yugto ng ating kasaysayan. Nasa atin ang pagpapasya kung magpapatalo ba tayo sa mga kalaban at hahayaan silang mamuno o lalaban tayo at mamamatay para sa ating kalayaan at inaasam na payapang buhay. Maaasahan ko ba kayong lahat? Wika ng binata. Tumugon naman ang nasasakupan. Lahat sila ay sumigaw ng malakas. Maya-maya pa ay tumunog na ang tambuli. Alam ni Ragon na mula ito sa himpilan ng unang depensa. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na sigawan ng mga mandirigmang diwata. Nagsimula na ang pananalakay ng kampon ni Moreno sa kanilang karian. Tinipon ni Ragon ang ilan sa pinakamagaling niyang mandirigma. Isinama ito sa pagsalubong sa mga kalaban. Pagdating ng hari, nakita nito ang napakaraming sugatang diwata. Ilan lang sa mga kalaban ang napabagsak. At kitang-kita ni Ragon kung paanong nahihirapan ang kanyang mga kawal sa pakikipaglaban. Walang nagawa ang binata kung hindi ipag-utos ang pag-atras sa unang depensa. Dahil kung hindi niya ito gagawin, marami ang mamamatay sa kanyang hanay. Ayon sa mga kawal, hindi basta-basta tinatablan ng kanilang mga sandata ang mga kalabang nilalang. Sa tuwing mapuputol nila ang bahagi ng katawan ng mga ito, kusang gumagaling o hindi kaya naman tumutubo. Mukhang mahihirapan tayong talunin ang mga kalabang ito, mahal na hari.
Sa tuwing napuputol ang katawan ng mga kalaban, kusa itong tumutubo. Wika ng isa sa mga kawal. Nakita niyo ba ang wangis ng mga kalaban? Tanong ni Ragon. Kung titignan, pangkaraniwang tao lang sila. Ngunit kakaiba ang kulay ng kanilang mga mata. Maging ang mga balat nila, kasing tigas ng bakal. Hindi tumatalab ang ating mga palaso at sibat. Tugon ng kawal. Ngunit napansin ng binata na kung hindi susugod ang kanilang kawal, hindi rin kikilos ang mga kalaban. Ipag-utos nyo sa lahat na itigil ang pagsalakay. Pagmasdan nyo, hindi sila kumikilos kapag hindi tayo gumagawa ng anuman laban sa kanila. Pag-aralan nating mabuti ang galaw ng mga kalaban. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uring nilalang. Dahil sa ginawa ni Ragon, nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Sinamantala ito ng binatang hari upang kausapin ang kanyang konseho. Ngunit wala ring makuwang sagot si Ragon mula sa mga ito. Mukhang kakailanganin ko ang konseho ng mga pantas. Wika ng binata. Ngunit hindi niya din ito pwedeng gawin dahil nasa labas ng teritoryo nila ang mga kalaban. Hindi nila alam ang susunod na kilos ng mga ito. Walang magawa si Ragon kung hindi mag-antay ng susunod na pangyayari. At sa pagkakataong ito, mag-isa siyang haharap sa hindi kilalang nilalang. Samantalang sa mundo ng mga tao, unti-unting nararamdaman ni Gascon ang palapit na panganib. Habang nakikipag-usap kay Mang Lauro, isang mensahero ang dumating. Ayon dito, namataan nila ang malaking pangkat ng mga kalabang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kinumpirma nitong pinamumunuan ni Moreno ang pagsalakay. Ako ang pakay ni Moreno. Dumating na ang panahon para magkaharap kami. Matagal kong inantay ang pagkakataong ito, kaya hindi ko na siya papalampasin. Wika ni Gascon. Dali-dali itong naglakad papunta sa itinurong direksyon ng mensahero at siya mismo ang nakakita kung gaano karami ang kalaban. Nilingon ng binata sila Mang Lauro. Nakaramdam ng pag-aalala si Gascon para sa mga ito. Naisip ng binata na harapin mag-isa ang mga kalaban upang hamunin si Moreno. Agad na mataan ng kalaban ang binatang paparating. Hindi nagdalawang isip ang mga itong sugurin siya. Ngunit hindi umubra ang mga aswang. Patuloy lang sa pagsugod si Gascon hanggang sa marating niya ang kinakatayuan ni Moreno. Sa palagay ko, napapanahon na para harapin mo ko, Moreno. Hindi na dapat madamay pa ang mga walang malay dito. Kung ano man ang naging ugat ng galit mo sa akin at mga nimpa, sa akin mo ibunton. Wika ni Gascon. Tumawa ng malakas si Moreno at naglakad papunta sa kanya. Kung sa palagay mo, kaya mo kong talunin, pagbibigyan kita. Masyado na ding mahaba ang paghahanap ko sa natitirang lahi ng mga nimpa. At sa wakas, magiging matamis ang aking pagiganti. Lalo pa mula ka sa angkan ng pumatay sa aking mga magulang. Nagulat si Gascon sa mga sinabi ni Moreno. Siguro alam mo na ang dahilan kung bakit namatay ang iyong mga kalahi. Kung hindi nila sinalakay ang nananahimik na angkan ng aking ina, hindi sana mangyayari ang ganitong sakuna. Tugon ni Gascon. Parang ako pa ang sinisisi mo sa pagkamatay ng mga kalahi ko. Wala kang kalam-alam sa mga nangyari dahil hindi ka pa sinisilang ng maganapang kaguluhan. Wala kang kasalanan sa akin kung tutusin. Ang tanging pagkakamali mo lang,
Isinilang ka sa angkan ng mga nimpa. Muling wika ni Moreno sabay kumpas ng kanyang tungkod. Hindi nakapaghanda si Gascon kaya tumilapon ito sa malayo. Nagsigawan ang mga kalaban bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang Panginoon. Tumayo ang binata at inilabas ang kampila ni Apo Adlaw. Matapos ay sinalubong ang papasugod na kalaban. Nagpang-abot ang dalawa at sa sobrang lakas ng kanilang banggaan, lumikha ito ng napakalakas na alon ng enerhiya. Nagtalsikan ang lahat ng nasa paligid, maging ang mga natumbang puno at maliliit na bato. Ang bawat salpukan ng magkabilang panig ay lumilikha ng malakas na kulog na nakaagaw naman ng pansin kay Mang Lauro. At sa sobrang lakas ng dagongdong, maging sa kabilang mundo ay nararamdaman ito. Nang mga sandaling ito ay kasama ni Arian ng kanyang ama. Sa kabutihang palad naman ay hindi sila sinalakay ng mga kalaban. Kaya inatasan niya ang dalagang bumalik sa mundo ng mga tao upang tumulong. Alam ni Haring Arbak na mag-isang nilalabanan ni Gascon ang mga aswang at nakarating din sa kanya ang balitang kasama ng mga ito si Moreno. Mas makakabuti kung pupuntahan mo ang kapatid mo, Arian. Kung sakali mang sumalakay ang mga kalaban dito, kakayanin na naming makipaglaban sa kanila. Kasama ko ang ilan sa matatapat na kawal ni Haring Dungod at alam kong hindi nila kami tatalikuran. Wika ni Haring Arbak. Dali-daling umalis ang dalaga. Pagkarating nito sa mundo ng mga tao, nakita ni Arian sina Gascon at Morenong patuloy na naglalaban. Akmang susugod na sana ito, ngunit bigla siyang hinarang ng ilang kampo ng kalaban. Gamit ang angking galing sa paghawak ng pana, nagawa niyang lusutan ng mga ito. Nagmadali ang dalaga upang puntahan ang nakababatang kapatid na nooy kitang-kita niyang nahihirapan sa pakikipagtuos sa kampo ng kasamaan. Naramdaman ng binata ang presensya nito, dahilan para mapalingon siya at mawala ang konsentrasyon sa laban. Isang malakas na hampas ng tungkod ni Moreno ang tumama sa kanyang katawan. Pinaulanan ng palaso ni Arian si Moreno, ngunit hindi ito tumatalab sa katawan ng mangkukulam. Nang makita ni Moreno kung sino ang may kagagawan, dali-dali niya itong pinuntahan. Arian! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Hindi mo siya kayang talunin! Sigaw ng binata. Ngunit huli na ang lahat dahil nahuli ni Moreno ang dalaga. Tignan mo nga naman. Akala ko mag-isa ka lang, Gascon. Kapag siniswerte, dalawang mula sa angkan ng mga nimpa ang mapapatay ko ngayong araw. Wika ni Moreno habang hawak-hawak si Arian sa leeg. Walang yaka! Bitawan mo ang kapatid ko! Wika ni Gascon. At halos pinagsakluban ng langit at lupa ang binata nang makita niyang tumagos ang kamay ni Moreno sa katawan ni Arian. Hindi alam ni Gascon ang mararamdaman ng mga sandaling iyon dahil ang tanging nagahari sa kanyang puso ay sobrang pagkamunhi kay Moreno. Naglakad ang binata papunta sa kinakatayuan ni Moreno na nooy dinidilaan ang kanyang kamay na nababalot ng dugo ni Arian. Sadyang ang napakasarap ng lasa ng dugo ng kaaway. Lalo pa kung punong-puno ito ng takot bago sila mamatay. Huwag kang magmadali, binata. Dahil hindi magtatagal, susunod ka na sa iyong kapatid. Magkikita kayo sa kabilang buhay. Wika ni Moreno sabay sugod kay Gascon. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ng binata.
Hinawakan ni Gascon ang kanyang kamay at walang pagdadalawang isip na pinutol ito gamit ang gintong kampilan. Napasigaw sa sobrang sakit si Moreno. Hindi niya akalaing napakalaki ng pagbabago ng binata pagdating sa bilis. Sinubukan pa nitong tumakas, ngunit nagawa pa rin siyang hulihin ni Gascon. Hinawakan ng binata ang kanyang buhok. Akmang pupugutan sana ito ng ulo, nang biglang may kung sinong naghagis ng sibat na tumama sa katawan ni Gascon. Nabitawan nito si Moreno at mabilis namang nakatakas ang mangkukulam. Binunot ng binata ang sibat at pinaghilom ang sarili. Nang tumingala ito, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na baluti, nakasakay sa isang kabayong nakalutang sa hangin. Ibinato ng binata ang sibat pabalik sa lalaki, ngunit hindi niya ito magawang tamaan dahil bigla na lang itong naglaho. Nilingon ni Gascon si Moreno. Akay-akay na ito ng kanyang mga kampon na nooy isa-isa nang tumatakas. Hahabulin pa sana ng binata ang kalaban, ngunit biglang hinawakan ni Arian ang kanyang paa. Kaya pinili niya itong iligtas. Gascon, tulungan mo. Hindi pa ako handang mamatay. Ngayon pa na nakilala at nakasama ko ng nag-iisa kong kapatid. Wala akong dahilan para iwan ang mundong to. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Huwag ka na magsalita, ate. Hindi rin ako makakapayag na mawala ka. Magpahinga ka na at ako nang bahala sa'yo. Tugon ni Gascon habang binubuhat ang dalaga. Nagulat si Mang Lauro nang makita ang magkapatid na sugatan. Anong nangyari, Gascon? Bakit sugatan ng kapatid mo? At ikaw, anong ginawa mo? Bakit tumatras sa mga kalaban? Wika ni Mang Lauro. Mahabang kwento, Mang Lauro. Sa ngayon, tulungan niyo akong ihanda ang silid na paglalagyan kay Arian. Kailangan niyang malunasan sa lalong madaling panahon. Tugon ni Gascon. Agad namang nagsipagkilos ang mga kasamahan ni Mang Lauro. Inilagay nila ang dalaga sa isang kubo kung saan siya ginamot ni Gascon. Ngunit nang gumaling na ito, laking gulat ng lahat nang bigla na lang mawalan ng malay ang binata. Sa kabilang dako, nag-aantay pa rin si Naragon ng susunod na kilos ng mga kalaban. Nanatiling tahimik ang mga ito simula nang huminto sila sa pagsalakay. Nakakapagtaka ang kilos ng mga kalaban. Bakit hindi sila sumasalakay? Kung tutuusin, kayang-kaya nilang gawin yon. Tanong ng binata sa sarili. Maya-maya pa ay dumating si Adelo kasama ang isa sa mga general ni Haring Dungon mula sa mga dalunganon. Masamang balita ang dala ko, Haring Ragon. Si Gascon at ang kanyang kapatid na si Arian malubang nasugatan sa pakikipaglaban kay Moreno sa mundo ng mga tao. Wika ni Adelo. Dito na napagtanto ng binata na ang puwersang kanilang kinakalaban. Isang diversyon. Bahagi ng plano ng kalaban ang magtalaga ng puwersa sa kanilang kaharian upang tuluyang maghiwa-hiwalay sina Gascon at Ragon. Alam ko na ang dahilan kung bakit nandito ang mga yan. Mga kawal, magsipagatras kayo. Tignan natin kung anong gagawin nila. Sinunod ng mga kawal ang utos ni Ragon. At kagaya ng inaasahan ng binata, umatras din ang mga ito. Hanggang sa tuluyang naglaho ang buong puwersa ng mga kalaban. Kagaya nga ng iniisip ko, diversyon lang ang kalabang pumunta dito. Ang totoong laban kamahalan ay nasa mundo ng mga tao. Wika ni Adelo. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Ragon para sa mga kaibigan sa kabilang mundo.
Dali-dali itong naganda upang tumawid. Naiwan ang ilan sa pinagkakatiwalaan niyang kawal upang magbantay sa palasyo. Adelo, nais kong sumama ka sa akin. Kakailanganin ni Gascon ang tulong natin. Tumangulang si Adelo bilang tugon. Agad na silang naglakbay papunta sa mundo ng mga tao. Pagdating nila sa kuta ng mga aswang, kagad silang sinalubong ni Mang Lauro. Napansin naman ni Adelo ang 4 na kalalakian at alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang mga ito. Mang Lauro, anong ginagawa ng mga gabunang yan dito sa lugar? Hindi ba't nasa panig sila ni Moreno? Tama ka. Ngunit pinili nilang tumiwalag at mamuhay ng payapa. Pumanig sila laban kay Moreno. Tugon ng matanda. Ngunit kagaya ni Gascon, hindi rin nagtiwala si Adelo ng basta-basta. Manong, maaari mo ba kaming dalhin kung nasan si Gascon? Paalala lang para sa lahat, last episode na ang susunod. Kaya abangan. Salamat.